Pero meron akong isang comment dito na na-intrigue ako eh. Ito guys, tignan nyo ah. Weird discovery. Hi everyone, Pi News update tayo today. Ito yung date and time ng ating recording today. Pwede nyo rin palang i-follow yung ating Facebook page. Kakasimula pa lang natin. Crypto Bayanihan Facebook page. Okay, maraming salamat. Pero yung gusto kong i-point out dito sa Facebook page ko, may na-share ako na post. Galing to sa Reddit na website, okay? From the Pi Network community on Reddit. Okay, buying Pi on Bansa. Okay? Shinare ko ito dito sa Facebook para hindi na siya mawawala and pwede kong balik-balikan anytime. So, credits and shout out kay Sir Hyprul ng Reddit for the source and inspiration ng video natin. Sabi niya, buying Pi on Bansa. I bought Pi using Bansa. I tried again just now and I cannot find Pi as an option. Okay? So, i-click ko tong screenshot para mas makita nyo ng malinaw. Ayan. So, walang option. Hindi naglagay siya ng option to tinype niya lang yan manually pero hindi yan wala talaga sa option yung PiCoin, okay? Even after i-announce ng Pi Network team na partnered na siya with Bansa. So, yun yung challenge nitong user, okay? Pero meron akong isang comment dito na na-intrigue ako eh. Ito guys, tignan nyo ah. Weird discovery, okay? Not going to test buying myself, okay? If you go to, ito yung exact link, okay? Pi.bansa.com and follow the links, you can get Pi back in the list, okay? Maybe it's just Bansa page glitch, okay? So, ang gagawin ko na, i-check natin. Punta tayo sa Bansa. Ito yung i-click natin, Bansa. Yan yung website. Kitang-kita natin guys sa https, okay, :/bansa.com. Okay, so i-click natin yan. Ang gagawin nyo lang dyan, and guys, makikita nyo, hindi tayo nanggaling sa Pi wallet natin. Ako kasi as a Pi enthusiast, Pi network supporter and believer, dapat pagkagaling mo dito sa Pi wallet, i-click natin yung Bansa and then mariredirect tayo dito sa website nila. Yun yung gusto kong idea. Talagang kapag ganun yung setup, may reassurance tayo na kahit sa Bansa galing yung Pi coins, nakalink talaga dun sa transaction mo sa Pi app. And lalabas siya sa transaction history, dapat ganun. Pero ito, yung ginawa natin, pumunta tayo directly sa Bansa website, i-click natin yung menu nila and then buy crypto. Okay? So, yan. Ayan, makikita natin by default, nakaset ng Philippine peso. So, ibig sabihin yung Bansa website na may feature siya or capability to detect yung region natin. Okay? Kung na-set up natin yung phone natin na ma-identify ng mga trusted websites yung location natin. So, ito, for example yan, USDT. Pag hinanap mo yung Pi dyan, gamit yung link nung Bansa, wala. Ayan o, hindi mo siya makita. Kahit pumunta ka dyan sa letter P, wala siya. Oh. Lahat ng mga holdings ko dito na iba, like yung XRP, XLM, Hedera, HBAR, Algo, may cash pa ba? Ang cash pa, wala pa. Wala pa pala yung Kaspa dito sa ano. Maganda rin yung Kaspa pero discuss natin yun on another video. Ayan o, PiCoin wala talaga. Letter P. O kahit i-type mo na lang yung letter P. Lahat ng cryptos na may letter P sa pangalan nila, walang PiCoin. Ayan, nakitang-kita nyo guys ha. O, ngayon, ang gawin natin, ibahin natin yung link. Yung sabi kanina sa Reddit, pi.bansa.com. Ayan ha, pi.bansa.com. Ayan. Makikita natin guys,
mariredirect pa naman din tayo sa Bansa, okay? Pero yung prompt dito, kita nyo guys, hello, to place an order with Bansa on Pi, please visit buy crypto page directly, which is ginawa na natin, di ba? Wala namang Pi coins, okay? Wala namang option to select Pi or bumili ng Pi. Pero pag clinic natin itong buy crypto na option, galing dito sa pi.bansa.com, and then ayan o, nag-error na naman, and then return to Pi. Ayan, tingnan nyo guys yung mangyayari, Philippine peso, tapos i-type natin yung Pi. Nakita nyo guys? Nakita nyo ba yon? Ayan o, di ba? Dalawang error message yung nakita natin nung in-access natin yung, kahit ulit-ulitin nyo guys, i-replay nyo dito, i-replay nyo. Hindi ko na yun in-skip kitang-kita nyo, may pruweba tayo. Dalawang error prompt yung na-encounter natin nung in-access natin yung pi.bansa.com. Bago tayo makarating sa page na to, wherein pwede na natin i-select, okay, yung Pi or yung Pi coin para bilhin directly dito sa Bansa. Okay, so for example, meron tayong 10,000 pesos. Hindi naman tayo directly bibili pero gusto lang natin makita, okay? So makaka-receive daw tayo ng 109 lang. Wait lang kasi para ma-activate yung KYC nasa around $100. So 5,000 lang halimbawa. Gusto ko lang makumpleto yung KYC ko, gagana kaya? Meron naman. Pwede pala yung 5,000. Pero 53.87 lang yung mabibili kong Pi. Another thing pala guys, habang ginagawa ko tong video na to, biglang tumaas yung Pi Ayan o, $1.49 ng Pi coin ngayon sa USD, okay? Pero pag Pi to PHP, kita nyo guys up by 58.6%, 83.26 yung Pi coin as of the date and time ng recording natin. Ayan so wow. Ang taas ng price action ng Pi coin ngayon. Okay naman pala. Kita nyo guys nag-auto-populate yung selected blockchain, Pi network. So wala akong nakikitang other option dito maliban sa Visa, Mastercard. Nakakatakot din maglagay ng personal na Pi account wallet address natin dito. Baka hindi natin alam kung anong mangyayari. Mabuti na yung nag-iingat. Ito, shinare ko lang tong video na to para for educational purposes. Pero I wouldn't really suggest this one. I would like to reiterate na mag-research muna kayo and make sure na alam nyo yung inyong risk management bago kayo gumawa ng mga ganitong bagay. Okay? Ako personally, hindi ako bibili dito. Unang-unang, mahal-mahal ng processing fee. Ba't ako bibili dyan? Di magmamay na lang ako ng Pi coins or bibili sa mga exchange. Nonetheless, at least meron tayong parang good to know dito. Try ko rin mag-reach out sa support portal ng Pi para i-raise itong concern na to. Okay, so disclaimer statement for our crypto bayanihan Web3 wallets. All the information on our website is published in good faith and for general information purposes only and not financial advice, okay? I always encourage everyone to do their own research when engaging into the volatile world of cryptocurrency. Maraming salamat and I'll see you again sa next video natin.